Sa universe ng mga demonyo ay may napakasamang nangyayari. At ito ay ang isang malaking bahagi ng Supreme Demons ay kinasusuklaman ang isang bagay at ito ay ang Saiyan na si Goku. Ang kapanganakan ng anak ni Goku at Nin ay nagpagalit sa kanila, kinasusuklaman nila sila dahil hindi sila mga demonyo bagamat nagawa na ni Goku ang ritual na maging isa sa kanila nang pakasalan niya ang demonyong si Nin. Napagtanto nila na si Aaron ay isang malaking panganib sa lahat. At nagpasya silang kausapin ang Demon King tungkol sa sitwasyon. Kaya lahat ng Supreme Demons ay nagtipon sa kaharian ng Demon King at tinanong niya sila kung ano ang kanilang ginagawa sa lugar na iyon. At sinabi sa kanya ng isa sa mga demonyo, "Kamahalan, paanong pinayagan mo ang Saiyan na iyon na magkaroon ng anak sa makapangyarihang si Nin? Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Ang batang iyon ay isinilang na may di masusukat na kapangyarihan at isang malaking panganib sa ating lahat, maging sa iyo. Ginagalit mo ba ako? Ano ang sinabi ko sa iyo noon na itong Saiyan ay bahagi natin? Katulad mo, paano ka magdududa sa isang taong kahit may sariling dugong demonyo? Hindi ko na uulitin, kung sino man ang magsabi o gumawa ng laban sa kanila, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya, naiintindihan niyo ba yon? Kamahalan, pero yun ay. Ang sabi ko, naiintindihan ba yon? Paumanhin, naiintindihan namin. Sa oras na iyon ay naunawaan at tinanggap ng ilan ang sinabi ng hari, ngunit gayunpaman may mga iba na hindi. At ang mga hindi nagplanong sumunod sa hari, ginawa nilang makita niya na gagawin nila. Lumipas ang ilang araw pagkatapos noon. At ang mga demonyong ito, alam na kung ano ang kanilang gagawin kaya hindi ito napagtanto ng Demon King. At ito ay isang bagay na hindi masyadong mahirap, ang hari ay natutulog sa isang panahon ng araw na karaniwang nag-iiba-iba, ngunit ito ay sumusunod sa ilang katulad ng mga pattern, ayon sa kanilang mga obserbasyon, na pag-iisipan nila kung anong oras ang hari ay hindi magigising para maiwasan ito. At nang hindi niya maramdaman ang nangyayari. At kahit na hindi kailangan ng Demon King ng tulog, ginawa pa rin niya ito dahil sa inip at ito ay isang bagay na kanilang sinamantala sa kanilang sariling paraan. Bago natin ipagpatuloy, maaaring kang mag-subscribe sa channel na ito upang maging updated ka sa mga susunod na bidyong ating ipalalabas. Kaya dumating ang araw at pumunta sila ng walang babala kung nasaan si Goku. Natutulog din siya ng mga sandaling iyon. At ang isa sa mga demonyo ay darating sa lugar na iyon at makikita ito at sa sandaling iyon ay naisip niya. Hindi ako makapaniwala, nagpapahinga ang hangal na ito. Nakakatuwa na tama ang mga sandaling ito pero ngayong wala na siyang magawa sa harapan ko, hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Hindi ko akalain na ganun lang kadali ang pagpatay sa kanya, nagagalit pa nga ako na bakit ganito, ngunit hindi ko palalampasin ang magandang pagkakataong ito. Sa sandaling iyon, gagawa siya ng isang nakamamatay na pag-atake sa Saiyan pero bago pa man siya mahawakan. Ang Saiyan ay mabilis na umiwas at kinuha ang kanyang braso bilang isang pagkilos ng reflex. Anong ginagawa mo dito, demonyo? Sabihin mo sa akin, ano ang balak mong gawin? Hindi ka panipaniwala, ang totoo ay hindi ako nagulat na maiwasan mo ang aking pag-atake. Kahit na nasa isang estado ng kahinaan. Hindi yun ang mahalaga sa akin ngayon, tinatanong kita, anong ginagawa mo dito, ikaw at ng iba pa? Saiyan, hindi ba halata, dapat alam mo na sa ngayon hindi pa kami sumang-ayon sa iyo, hindi namin ginustong nandito ka. Palagi ka naming kinasusuklaman at malinaw na kailangan mong mapagtanto, ang pagkamuhi na ito mula sa amin ay lalong nadagdagan, nang ipinanganak ang iyong hangal na anak. Na ngayon ay nagdudulot ng isang malaking panganib sa aming lahat, kami ay nagkaroon ng sapat at kami ay dumating upang wakasan ang iyong buhay at ang iyong anak. Sa sandaling iyon, darating si Aaron, ang anak ni Goku at tatanungin niya ang kanyang ama kung ano ang nangyayari. Ngunit ang mga demonyo ang baalang magsabi sa kanya ng lahat. Nagulat si Goku nang marinig ang lahat ng ito dahil hindi talaga siya naniniwala na susuwayin nila ang hari. Ama, gusto nilang lumaban, di ba? Saiyan, wala ka nang magagawa, ito na ang iyong katapusan, at bagaman hindi ako patatawarin ng hari, alam kong ginawa ko ito para sa isang magandang dahilan. Ang hari ay ganap na baliw upang magtiwala sa iyo, Saiyan. Tama na yan, ngayon ay gumawa tayo ng kasunduan, gawin natin ito sa ganitong paraan, kung matatalo ng isa sa inyo ang anak kong si Aaron, mangangako ako sa inyo.
Kung manalo ka, ipinapangako ko na hahayaan kitang patayin ako at hindi ako tututol, hindi ako lalaban. Ang anak ko naman kung sakaling manalo siya sa laban, siya at ako ay mananatili at hindi nyo na kami guguluhin. Ito ay tila isang magandang pakikitungo sa mga demonyong ito na hindi gaanong nag-aalala. At tila ito sa kanila ay napakadaling gawin. Kaya ganito ang mangyayari. Anak kong mahirap ang mga bagay, huwag kang magpigil tulad ng alam kong ginagawa mo kapag nagsasanay tayo, ito ay laban hanggang kamatayan. At hindi lang basta laban na tulad mo at ako, oras na para ipakita mo ang kapangyarihan mo at kung ano ang kaya mo. Naiintindihan ko ama kung gayon gagawin ko. Ang tatlong demonyo ay gustong makipaglaban sa bata, ngunit ito ay maaaring isa lamang dahil sila ay uhaw sa dugo. At gustong patayin ang kanilang mga biktima at kung gagawin nila itong tatlo ng magkasama, hindi ito magiging napakasaya. Kaya pagkaraan ng ilang sandali, napagdesisyonan kung sino ang lalaban at sasabihin niya kay Aaron. Ngayon ang iyong katapusan bata. Ang demonyo ay magsisimulang tumawa, iniisip kung paano niya pahihirapan ang batang ito. At sasabihin niya, hindi na ako makapaghintay, ito ay magiging napakasaya. Si Aaron, tinignan lang siya sa mata at hindi umimik. Sa sandaling iyon, ang demonyo at si Aaron ay sabay na aatake sa isa't isa. At pareho silang nagsimulang magkaroon ng malaking labanan sa lugar na mararamdaman sa buong universe. Naglalaban pa rin sila, ngunit sa isang punto, gumamit si Aaron ng pamamaraan para lituhin ang kanyang kaaway. At ipaisip sa kanya na parang gusto na niyang matapos ang labanan. Sa sandaling ito ay sinamantala ni Aaron ang isang simpleng panlilinlang at ilusyon. Bibigyan siya ni Aaron ng isang malakas na suntok sa sikmura, iyon ang magpapabagsak sa kanya sa mga sandaling iyon. Ngunit, ano ang lahat ng kapangyarihang ito, kailan pa naging malakas ang batang ito? Sasabihin ni Aaron sa demonyong ito, bumangon ka, hahayaan mo ba akong tapusin ka ng ganoon kadali? Babangon ang demonyo mula sa lupa, ngunit hindi na siya makapagsalita ng isa pang salita. Dahil sa mga sandaling iyon, bibigyan niya ito ng isang malakas na suntok sa tiyan, na magpapabagsak sa kanya sa lupa sa pangalawang pagkakataon. Ang mga demonyong nanonood dito, hindi nakaimik dahil dito. Ang demonyo ay hindi makabangon mula sa lupa kahit na gusto niya. Sa bawat atake na natatanggap niya mula kay Aaron, para bang pinupunit ang isang parte ng katawan niya, ganyan ang paglalarawan nitong demonyo sa loob niya. Papatayin na sana siya ni Aaron, ngunit isa sa mga demonyo ang sumigaw at sinabing, "Tumigil ka, huwag mong patayin ang walang kwentang lalaking iyan, akala namin sapat na siya pero nakikita kong isa siyang hamak. Sa totoo lang, dapat hinayaan kitang patayin siya kung ano ang nangyayari ngayon ay ako na ang susunod at hindi magiging madali ang mga bagay-bagay bata." Samantala, sa kabilang panig, isang kaaway ni Goku ang nakapasok sa universe ng demonyo. Katatapos lang ni Aaron sa pakikipaglaban sa isa sa mga demonyo na tiyak na pinahiya ng batang ito. Sa parehong dahilan, sinabi ng isa sa mga demonyo na siya ang susunod, ngunit ang isang ito ay hindi magiging kasing hina ng isa. Tatayo muli ang demonyong nasa lupa at sasabihin kay Aaron, "Makinig ka bata, hindi pa tayo tapos. Hangal ka, anong ginagawa mo, gusto mo bang mamatay? Kaya mo pa bang tumayo, ginulat mo ako, sa totoo lang nadismaya ako sa'yo. Ikaw ang una kong totoong kalaban na nakaharap ko pero medyo nakakadismaya ka sa laban. Hindi ko iniisip na patayin ka pero yun ang gagawin ko kung ipagpapatuloy mo ito. Alam ko kung paano ninyo pinamumunuan ang inyong sarili at kung paano kayo, hindi dahil sa sinabi sa akin ng Demon King ang lahat ng dapat kong malaman tungkol sa inyong mga demonyo. Alam kong labis kang ipinagmamalaki at ito ay dahil tiyak na walang sino mang tao na nakaharap sa iyo. Ngunit, gayunpaman, ang sitwasyon ay ganap na naiiba ngayon. Inaapi ka ng isang batang katulad ko at iyon ang masakit sa iyo. Nakikita ko, sinabi pala ng hari sa aking anak ang lahat. Pero bakit niya tinago sa akin, kakaiba? Narinig ng mga demonyo ang mga salita ng isang batang si Aaron at nagsimula silang pawisan dahil alam nila sa loob-loob nila na tama ang bata sa ilang bagay na sinabi niya. Ang dahilan kung bakit sila natakot talaga, dahil natatakot sila na sinabi ng Demon King kay Aaron, ang sikreto ng mga demonyo. Hindi pwede, hindi alam ng batang ito sa unang pagkakataon na nakaramdam ako ng galit sa Demon King.
Gayunpaman, demonyo, kung gusto mong mabuhay, huwag mo nang ituloy ang laban na ito. Hindi ka sapat, naaawa ako sa iyo. Itong hangal na bata, ano bang meron sa kanya? Ang pakikipag-usap sa akin ng ganoon, hindi ko hahayaang ipahiya niya ako sa ganitong paraan, ito ay lubhang mapanganib. Ngunit kailangan kong gawin ito, dapat kong patayin ang batang ito sa anumang paraan, ang ginawa niya sa akin ay hindi katanggap-tanggap. Napansin ng batang si Aaron ang kakaibang ugali ng demonyo, at alam niya kaagad kung ano ang binabalak niyang gawin at sasabihin niya. Alam ko ang lahat, alam ko kung ano ang iniisip mo ngayon, pagkatapos ay sabihin sa akin. Talaga bang iniisip mong ipagsapalaran ang buhay mo sa ganitong paraan, para lang patayin ako? Pero paano, hindi pwede, paano niya nalaman? Hindi ko maipaliwanag, hindi dapat sinabi sa kanya ng hari, pero bakit niya ginawa iyon? Tama, demonyo, alam ko ang lahat, sinabi sa akin ng Demon King ang lahat. Alam na niya na mangyayari ito lalo na't pinapanood niya ang laban na ito. Lahat ay pinlano niya, ngayon, sa mga sandaling ito. Isa kang pagsubok para sa akin, pagsubok na ibinigay sa akin ng Demon King. Tila kilalang kilala kanya at naisip niya na mangyayari ang lahat ng ito, kaya sinabi niya sa akin lahat ng dapat kong malaman. Hindi maaari, imposible ito, matagal na naming pinagplanuhan. Hindi pwedeng ang Demon King ang nasa likod nito sa lahat ng oras na ito. Ginamit niya kami, siguradong alam niya kung sino ang susunod sa kanya at kung sino ang hindi na ako dapat magtaka. Siya ang Demon King, pero ngayon, galit na galit ako. Papatayin natin ang batang iyon sa anumang paraan. Demonyo, iniisip mo pa rin na ipagsapalaran mo ang paggamit ng 5 puso sa 6 para makakuha ng supreme power. Kahit na ayaw gawin ng Demon King kung ang isa sa Supreme Demon ay magbibigay sa kanya ng 5 sa 6 na puso nito. Dapat niyang bigyan siya bilang gantimpala ng isang bahagi ng kanyang kapangyarihan, ngunit ito ay lubhang mapanganib, kung ang gumagamit ay hindi kayang suportahan ang napakaraming kapangyarihan, siya ay mamamatay. Ipagsasapalaran mo ba ang lahat ng iyon, huwag kang hangal. Tama yan, at ngayon mas marami akong dahilan para gawin ito, bata. Hindi ko dapat ipagsapalaran na gawin niya ito, napakaliit ng posibilidad na magtagumpay siya, ngunit may posibilidad pa rin na magtagumpay siya at hindi ko dapat ipagsapalaran iyon. Alam ko ang dapat kong gawin, sana hindi magalit ang hari. Kung mabigo ako ng isang beses, wala na akong pagkakataon, dapat ko siyang ilagay kung nasaan ang isa sa kanila. Kapag nagkamali ako, mawawala ang lahat. Sa sandaling iyon, sinuri ni Aaron ang demonyo sa loob ng ilang segundo upang matukoy kung saan sa katawan niya mahahanap ang isa sa mga puso ng demonyong ito. Hindi ito madaling malaman dahil ang mga demonyong ito ay maaaring ilipat ang kanilang mga puso sa kalooban sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, kaya medyo mahirap para kay Aaron. Sa sandaling iyon, handa na itong gawin ni Aaron, nahanap na niya ito. At sa isang segundo nang hindi nag-iisip tungkol dito, inilunsad niya ang sarili laban sa demonyo. At sa sandaling iyon, tutusukan niya ang demonyo gamit ang isang kamay niya, ngunit nabigo siya. Ang demonyong nakakita nito ay magsisimulang tumawa ng malakas sa sandaling iyon, muli niyang bubuuin ang butas na mayroon siya sa kanyang katawan at ang sinabi niya. Bata, akala mo ba napakatanga ko? Naisip ko talaga na susubukan mong sirain ang isa sa aking mga puso upang hindi ko maialay ang iba pang 5. Kaya ko sila nilagay sa lugar kung saan madali mo silang mahanap, naghintay ako ng tamang sandali kung kailan ka aatake at sa sandaling iyon ay binago ko ang posisyon nila. Niloko mo lang pala ako dahil dyan ay mamamatay ka. Sasalakayin ni Aaron ang demonyong ito upang patayin siya sa isang nakamamatay na pag-atake, ngunit bago niya ito magawa, ang ibang mga demonyo ay maaaring makagambala sa batang si Aaron ng ilang sandali. At kahit sinubukan niya, hindi niya maiwasan ang dapat mangyari. Ibinigay ng demonyo ang kanyang 5 puso at sa sandaling iyon, nang tuluyang maalis ni Aaron ang iba, huli na ang lahat. At nakipagkasundo na ang demonyo sa 5 puso. Sa sandaling ito, ang demonyong ito ay nagsisimula ng lumakas ng husto. Napakalakas ng kapangyarihan na ibinibigay nito na kinaladkad pa nito si Aaron at ang iba pa sa malayo, ang isang malaking puting liwanag ay hindi nagmumula sa lugar. Siyempre naramdaman ito ng ibang mga universe kahit na sa ibang mga multiverse ay naramdaman nila ang kapangyarihang ito. Walang imik ang lahat sa lugar.
Ngunit sinabi ni Goku, ano ang lahat ng kapangyarihang ito, hindi ko pa ito naramdaman sa aking buhay, nakakatakot ito. Kasalanan ko, hindi ako dapat nagtiwala ng sobra sa ganyan, dapat pinag-isipan ko ng mabuti, nabigo ako. Kahit na sinabi sa akin ng Demon King, ako ay isang ganap na hangal. Nakatingin lang ang Demon King at wala siyang sasabihin, wala siyang choice kundi tanggapin ang kasunduan ng Supreme Demons dahil hindi ito masisira.